tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Maligaya ka ba? Oo, sana hindi ka magsasawa sa akin. At bakit naman ako magsasawa sa'yo? Ikaw ang pagkakasalan ko at hindi si Delia. Teka, kailangan ko palang maisot ang damit ko. Ha? Bakit? Kailangan ko na kasing umuwi. Ano? Uuwi ka? Hindi ba't ikaw itong nagsabi sa akin na akin ka ng buong gabi? Nasa iyo na nga ako buong gabi, di ba? Tingnan mo ngayong oras, oh. Mag-aalasing ko na ng umaga. Ang daya mo naman. Hindi ba pwedeng mamaya ka na lang umuwi? 9:00 ka naman magbubukas ng shop mo. Oo, kaya lang, may dapat akong puntahan ngayon bago ako umuwi. May pupuntan ka? Saan? Sa ospital. Sa ospital? Anong gagawin mo sa ospital? Sinong na ospital? Titingnan ko lang kasi kung totoong sinasabi ni Delia na nasa ospital ang kanyang ina. At kung totoong isinugod niya sa ospital ang kanyang ina, ang idadahilan ko, pumunta ako doon. Dahil nga, naroon ang kanyang ina. At kung wala naman siya, meron akong rason para awayin siya. Nang sa ganun, magkaroon ako ng dahilan para hiwalay na siya. At hindi ako lumalabas na ako yung nag-umpisa. Nang sa ganun, sarili ng sisisi niya at hindi ako. Hindi ba? Ay, nako. Bahala ka na nga. Basta ang importante ay ako ang pagkakasalan mo at hindi si Delia. O anak, naririto ka pa pala sa balkon. Hindi ka pa ba matutulog? Maghahating gabi na. Mainit po kasi sa kwarto ko, inay, kaya hindi ako makatulog. Ano? Mainit sa loob ng kwarto mo? Abay, malamig na ang panahon na. Ang ibig ko pong sabihin, inay, malamig lamang kung naririto tayo sa labas. Pero sa loob, mainit. Hindi ka pa ba talaga makatulog sa loob ng kwarto mo? O dahil sa kaisip mo na naman kay Delia? Inay, Kilala kita, anak. Kilalang kilala kita dahil anak kita. Alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. inay, iba na lang po ang pag-usapan natin. Huwag na lang yan. Hanggang kailan ka ba iiwas, ha? Tingnan mo nga ang nangyari. Dahil sa kabagalan mo, anong nangyari? Nawala sa'yo ang pinakamamahal mong babae. Inay, nakaraan na ho yun. May iba na siyang buhay. Yun na nga eh. May iba na siyang buhay. Ikaw, meron na bang sariling buhay? Sa nakikita ko ngayon, bilanggo ka pa rin ng kahapon. Anak, kasabay ng pagtanda ko ay ang pagdagdag din ng edad mo. At hanggat maari, ay ayokong lisanin ang buhay na ito na hindi ko nasisiguro kung anong klaseng buhay ang harapin mo. Kaya gusto ko, anak, ay iwan mo na ang nakaraan. Magkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Kumusta kaya si Jojo ngayon? Mahimbing na siguro ang kanyang pagkakatulog. Carlo? Kumusta na ang mami mo, Delia? Okay na siya. Sabi ng doktor, pwede na namin siyang iuwi.
Siya nga pala. Salamat sa pagdalaw ha. Oo naman. Nabanggit kasi sa akin ng daddy mo na isinugod niyo daw sa hospital ang mami mo. Halos sabay kaming bumaba ng tricycle kasi kagabi. Siya nanggaling dito at ako naman galing dun sa opisina. Nag-overtime ko kasi ang mga empleyado kaya pati ako nag-overtime na rin. Kaya ginabi ako. Ganun ba? At sino pa bang magdadamayan kundi tayo na magkakapit bahay. Oh, paano ako aalis na para makauwi na ako sa bahay. Maghahanda pa ako para sa trabaho bukas. Delia? Jojo! Sino ang lalaking kasama mo sa kwarto ng mami mo? Ha? Sino siya? Si Carlo nga yun. Kapitbahay ni na mami at daddy. At nandun siya para bisitahin si mami. Bisitahin ng mami mo? Nang ganong kaaga na umaga? Maaga siyang dumalaw dahil may trabaho nga siya. Alis na nga siya nang dumating ka. Kaya pala, kunwari nagsiselos ka. Para mag-away tayo at may dahilan ka para hiwalayin ako. Ano ka ba naman? Maniwala ka naman sa akin. Kapitbahay lamang ni mami at dati yun. Hanggang dun lang. Kunwari ka ba? Ang sabihin mo, ginamit mo lamang ang pagkakasugod ng inay mo sa ospital. Ha? Para may dahilan ka para magkita kayong dalawa ng lalaki yun. Hindi ba? Ano ka ba? Kung ano-ano ang sinasabi mo. Kaya pala na malakas ang loob mo na iwanan ako sa bahay. Kahit na pinipigilan kita. Dahil doon pala sa ospital na yon ang meeting place ninyo ng lalaki mo. Bakit mo ko sinampal, ha? Oo! Dahil hindi mo nalalaman ang mga sinasabi mo. Teka, bakit nagdududwal ka? Ha? Bakit? Dahil buntis ako. Ano? Oo, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Magkakaanak na tayo, Hindi Jojo. ako naniniwala na ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Sinong ama ng dinadala mo? Sino? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mukhang masaya ka yata, anak ha. Pasipul-sipul ka pa kanina. Sino ba yung tinutukoy mo na nakausap mo sa loob ng hospital? Nang dinalaw mo, si Kumari Mileng. Si Delia po, inay. Ha? Nandoon si Delia? Nagkausap kayo ni Delia sa loob ng hospital? Oo, inay. At hindi pa rin siya nagbabago. Mabait pa rin. At higit sa lahat napakaganda pa rin niya. Kaya lang, Ikaw naman kasi anak ang bagal mo. Naunahan ka tuloy. Pero kung ipaglalaban mo yung nararamdaman mo, pwede pa. May pag-asa ka pa anak. Yun ay kung gusto mo. iba na ho ang pag-usapan natin, inay. Siya nga po pala. Darating ang supplier ng ibang construction supplies. Gusto raw kayong makita dahil bis na yata kayo. Sige anak, ako na lamang ang haharap doon dahil wala ang itay mo Papuntahin mo sila dito sa bahay. Pero inay, paano din sila maaasikaso? Papasok ako sa opisina ng negosyo nyo. Sinong magluluto? Ako na lang ang magluluto. Buntis ka? Sino ang amang pinagbubuntis mo? Sino pa?
Kaya pala, lagi kang nagpapasimula ng away. Yun pala, may kinakatagpo kang lalaki! Ano bang pinagsasabi mo, Anong ha? pinagsasabi ko? Yan o, buntis ka. At nasisiguro ko na hindi ako ang ama ng dinadala mo, kundi ang lalaki mo! Jojo! At dahil sa panluloko mo sa akin, maghiwalay na tayo. Huwag! Kamamatay ko kung mawawala ka sa akin, Jojo! Kakaltsyo na. Kamamatay ko kung mawawala ka sa akin! Alis na ako. Baka kung ano pang magawa ko sa iyo. Huwag mo kaming iwan! Anak mo itong dinadala ko! Hindi! Huwag mo kaming iwan ng anak mo! Huwag! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano, nagustuhan mo ba yung recipe na restaurant na to? Oo naman. Paborito ko yata ang restaurant na ito. Kasi klase. Mahal ang mga pagkain dito. Hindi naman. 2,000 lang naman ang pinakabababang babayaran ko dito. Pero wala akong pakialam. Kahit pamahal ang pagkain dito, okay lang. Total, mahal ko naman ang babaeng kasama ko eh. Oh, talaga? Oo. At sa kunting pagkain ito, 2,000 na yan ang babayaran ko. Pero okay lang. Ganyan kita kamahal. At ikaw lamang ang magmamay-ari ng puso ko. Siya nga pala. Pwede na nating pag-usapan ng tungkol sa ating kasal. Anong ibig mong sabihin, Jojo? Buntis si Delia. Pero hindi ko kinikilala ang batang pinagbubuntis niya. Kaya mabigat ang dahilan ko para hiwalayan na siya. Ang tagal naman ng mga ino-order ko. Sa bagay, 5 putaheng parang namumukhaan ko ang lalaking yun ah. Parang si Jojo nga. At may iba babaeng sinusubuan. Hiwalay na ba sila ni Delia? Kung hindi ako nagkakamali, parang nagalit siya nang makita ako noon sa ospital. Teka, hindi maganda to. Dapat ko bang sabihin ito kay Delia? Itong nakita ko. Sasabihin ko ba? Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Ano? nadama Ayaw panagutan ni Jojo ang pinagbubuntis mo? Opo, Mami. Nadatnan lamang niya si Carlo doon sa ospital. Ayaw na niyang kilalanin ang batang pinagbubuntis ko. Oh, ang walang hiyang lalaking yan. Ang lakas ng loob niyang sabihin hindi niya anak niyang pinagbubuntis mo. Samantalang siya lang naman ang lalaki sa buhay mo. Mami, anong gagawin ko ngayon? Di ano pa? Hiwalayan mo ang lalaking yan! Nasaan ngayon ang anak mo? Anong ginagawa niya? Ay, nandun pa rin sa kanyang kwarto. Ayaw tumigil sa kanyang pag-iyak. Ang walang hiyang lalaking yon. Huwag siyang magkakamaling pupunta dito sa bahay at baka mautang ko pa ang buhay niya.
Iping. Oo, Miling. Hindi ko pinapansin ang mga sinasabi mo sa akin laban sa lalaking yun noon. Dahil naiisip ko na kung saan masaya ang ating anak, ay susuporta tayo. Pero ibang usapan na ang saktan niya ang anak ko. Napakawalang hiya. Siya pa ang may ganang magalit sa anak mo. Samantalang sa kanya nauubos ang pera ng anak mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na walang magandang ibubungang pagsasama nilang dalawa dahil walang kwentang lalaki ang Jojo na yon. Huwag magkakamaling pumunta ang lalaking yun dito sa bahay. Baka mapatay ko siya. Talaga? Tinatanggap mo na ang inialok kong pag-ibig sa'yo. Oo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa akin sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa akin ng buong buo. Sa kabila ng pagiging dalagang ina ko ay minahal mo pa rin ako. Salamat. At binigyan mo ng kaganapan ang pangarap kong mahalin ka. Mahal na mahal kita, Delia. Mahal na mahal din kita, Carlo. Maraming tao sa sip ko. Eto nga't, pagod na pagod ako eh. May pagkain na ba? Hinahanapan mo ako ng pagkain? Anong tingin mo sa akin, kaldero? Ang ibig ko lang naman sabihin eh, kung nakapagluto ka na dahil nagugutom na ako, hindi pa nga ako nakakakain ng tanghalian eh, dahil sa dami ng tao. Abay, dapat lang. Anong gusto mo? Ang palalamunin kita ng palalamunin? Siya nga pala. Akin ang pera na kinita mo sa araw nito. Ano? At bakit mo kukunin? Siyempre, sa akin galing ang pinuhunan mo sa shop na yun, hindi pa? Kaya dapat lang na ibalik mo sa akin. Ano ka ba naman? Kung magkapagsalita ka, parang hindi mo asawang kausap mo. Talagang hindi. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi kita asawa dahil peke ang kasal natin. Ano? At para sabihin ko sa iyo, ang seremonyas ng kasal natin at mga dokumentong pinirmahan natin ay peke, Jojo. Olga! Uy, Olga, gutom ako at pagod. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Ayoko ng ganyang klaseng biro. Sino bang nagsasabi sa iyo na nagbibiro lang ako? Totoo ang sinasabi ko. Hindi mo ako asawa dahil hindi tayo kasal. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanag. Peke nga ba ang kasal ni na Olga at Jojo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika,
Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.